Ang likod ng Diyos, si Pastor, this is Guerra. Itong mga batang ito, ganda sa akin. Natawa. Hindi na ako maganda. Amen. 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 Parang wala. Amen. Yes, mic. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Nag-breakfast na ba? Mukhang wala na naman ulit breakfast. Sabihin mo nga sa Panginoon, good morning, Lord. Amen. May gagawin ng Diyos sa umaga na to sa buhay natin. Kaya naman, kailangan lagi tayong ready sa gagawin ng Diyos. Amen? Diba? Pag sa mga sa mga barabarangay, pag may nabalitaan na namimigay ng ayuda, hindi pwedeng hindi kumalat yun, automatic yun. Kahit wala kang papel, kahit wala kang ticket, pipila at pipila yung mga tao doon. Bakit may pinamimigay? Ganon din sa kaharian ng Diyos. Kailangan ang mga anak ng Diyos ready sa gagawin ng Diyos. Amen? May mga pagkakataon kasi mga kapatid sa buhay natin na may ginagawang maganda ang Diyos. Katulad nung sa mga lingkod ng Diyos, dahil hindi sila naniwala, hindi nila nakuha yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Pero doon sa mga nakahanda, naranasan nila kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Kaya sa umaga na to, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. At muli, ngitian mo nga yung katabi, sabihin mo na isang magandang umaga para sa iyo. Amen? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay dumudulog minsan pa sa inyong trono na nagpapasalamat. Lord, habang kami nagpupuri kanina, binabanggit mo sa iyong mga salita na sinasabi mo sa amin na, Lord, alam mo yung mga pinagdadaanan namin. Alam mo yung mga sitwasyon namin. Alam mo yung mga laban namin sa buhay. Pero ang lagi mong pinapaunawa sa amin, Panginoon, na ang laban na to ay sa iyo. Ang laban na to ay para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Kaya kung ano man yung dinadaanan namin, Lord, sitwasyon, ito ay sitwasyon para paghahanda sa gagawin mo pang pagpapalaki ng aming teritoryo, Panginoon. Katulad ng ginagawa mong paglago, Panginoon, sa iyong iglesia, kami ay nire-ready mo rin sa paglago, Panginoon. Kaya yung anumang dinadaanan namin, ito ay pansamantala lamang. Ito ay preparasyon sa gagawin mo sa aming mga buhay, Panginoon. At anumang paghuhubog ng puso, binubuksan namin ang aming buhay, ang aming puso at isipan sa gagawin mo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa araw na to, Banal na Espiritu, na patuloy kang mangungusap sa amin. Patuloy kang maghahari sa buhay ng bawat isa. At dalayan ko, Lord, na ang bawat puso ay matagpuan ka ngayong umaga na ito. Maliwanagan kami, makuha namin ang katotohanan mula sa iyong mensahe, mula sa iyong salita. At ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at lahat ng pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. 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 So tumuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umaga na to. At kasama ko ang associate pastor, associate pastor, supervisor, / maraming bagay. Amen. So, sa 2025, patuloy na pinagdidiinan sa atin ng Panginoon. Ano yung tema natin? Enlarge our territory. Nais ng Diyos na palawakin ang teritoryo mo, kapatid. Nais ng Diyos na paglago. Pinakita sa akin ng Panginoon, diba ginagawa yung kalsada dito sa harap, sa kaingin, sa main road.
Tapos sa Hagunoy, di ba, pag gumagawa ng kalsada, yung mga bahay na naiiwan, kasi nga, tumataas yung kalsada, yung bahay, nananatili. Amen? Kaya ang nangyayari, pag bumaha, mararamdaman ng bahay, lubog na lubog talaga. Alam niyo na isang Panginoon, sa CLGM, sa Living Hope, Paris, ginagawa niya yung pagpapalaki sa atin. At kailangan yung mga anak niya ready din sa pagsabay sa paglaki. Amen? Kailangan handa rin tayo kasi kung hindi, maiiwan tayo sa paglaki at gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya dapat, tingnan mo yung katabi mo, ready ka na ba sa gagawin ng Diyos? Diba katulad ng mga alimango, katulad ng mga lobster, pag lumalaki na sila, nagbe-break out sila sa shell nila. Hindi madali yung proseso. Kaya na yung mga future leaders po natin yan, kaya unawain natin. Huwag kayong mag-alala. Mararanasan nyo rin yung ingay pagka kayo na yung nakatayo dito. Amen? So, katulad sa mga lobster, sa mga alimango, pag sila ay lumalaki, di ba, nagbe-break sila sa shell yan, nagmo-molt, at hindi madali yung procedure na yon. Hindi simple, masakit. Minsan sa mga Kristiyano, dumadaan din tayo sa problema. Bakit? Kasi papalabas tayo, palaki yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya dapat ready tayo to enlarge our territory. Amen? At sa buwan po na to, ang ating pinag-aaralan, when we are enlarging our territory, nais ng Diyos maunawaan natin na within the territories, meron tayong mga makakaharap ng mga obstacle, challenges, at especially, ang tawag natin dito ay mga territorial enemies o mga kaaway sa teritoryo. Ano nga ba itong mga kaaway na to? Kasi kailangan handa tayo, hindi lang tayo basta susugod. Hindi lang tayo basta share ng share. Dapat ready tayo sa mga haharapin natin sa buhay na to. Okay? At dahil ito po yung last Sunday for the month of February, recap tayo ng matulan. Ano ba yung mga pinag-aralan natin patungkol sa mga territorial enemies? Naalala niyo po ba yung una nating teaching? Noong unang Sunday ng February? It is about breaking down the gates of the enemies. Amen? May mga gates na mararanasan natin, haharapin natin sa paghahayag natin ng salita ng Diyos. Merong mga mga dahilan o pipigil para yung salita ng Diyos ay patuloy na kumalat. Amen? Merong mga gate para ang mga tao ay magkaroon ng dahilan na lumapit sa Panginoon na hindi lumapit sa Panginoon. Kaya ito yung mga gate na to na dapat alam natin. Ano bang sitwasyon ng isang tao? Diba katulad ng gate ng kamangmangan, ng gate ng pride, ng gate of unbelief. Dapat alam natin yan. At dahil tinuro to sa atin, may mga gates yung kaaway, pinag-aralan natin, sino na yung nagtayo ng mga gates na to? At dito, pinaliwanag sa atin na hindi tao ang kaaway natin. Amen? It is not the flesh. Hindi yung katabi mo. Hindi yung kasamahan mo sa bahay. Hindi yung kasamahan mo sa trabaho. Ang kaaway mo. Ang kaaway natin ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kasamang demonyo. Amen? Ang kanyang mga minions na kung saan pinakita sa atin na meron silang pwersa. May ginagawa silang pagkilos. Sila yung nagtayo ng mga gates. Sino dito naranasan mo na parang ang hirap mag-share sa isang tao? Amen? Para bang kahit anong gawin mo, para bang saradong-sarado. Kasi nga, merong mga gate na itinayo ang kaaway sa buhay nila. Kaya dapat alam natin kung paano to tatanggalin. At syempre, sa pagharap natin sa mga kaaway, dito natin makikilala paano ba kumilos yung mga kaaway. Ang tawag natin sa kanila ay mga territorial bullies. Amen? Ano bang ginagawa ng mga kaaway na to? Lagi natin tandaan, ang isang bully ay walang ibang nais kundi magpahirap, manakit,
at magmanipula. Amen? Dalhin sa kasamaan ng isang tao. At sa umaga po na to, dahil iyan ang mga pinag-aralan natin, tingnan po natin ang mensahe ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pag-aaralan natin. In Psalm 138 verse 7, sa ESV po anong sabi? Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me. Ito ay awit ni Haring David. Ito yung panalangin niya sa Panginoon. Sa Tagalog, anong sabi? Bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan. Amen? Lahat tayo may dinadaan ng laban sa buhay. Lahat tayo may dinadaan ng kaguluhan habang tayo nandito pa sa mundo. Amen? Sa relasyon sa mag-asawa, minsan nagkakaroon ng conflict sa magulang sa anak, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Sabi niya dyan, diba nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon sa buhay. Sabi diyan, bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan, sabi sa ang Biblia, ako'y iyong muling bubuhayin. O ibig sabihin, you preserve my life, ako'y iyong iingatan. Papapanatiliin mo yung buhay ko. Sa paano daw paraan? Amen? Si David maraming dinaanang laban. Pero ang lagi niyang awit ay awit para sa Panginoon. Sabi niya dyan, iyong iniuunat ang iyong kamay laban sa poot ng aking mga kaaway. Marami siyang kaaway. Pero dahil sa Panginoon, napipigilan ng mga galit nila at ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Amen? So, yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, dahil tayo ay may kanya-kanyang laban, meron tayong mga laban sa buhay, lagi nating tandaan, kung tayo ay dumadaan sa anumang sitwasyon, laging nandyan ang kamay ng Panginoon. Amen? Kaya huwag mo isipin na sarili mo lang ang laban mo. Kasama natin ang Diyos. Kaya ang title po natin sa umaga na to ay 5 ways God promises to deal with our enemies. 5 paraan na ipinangako ng Diyos sa pagharap sa ating mga kaaway. Amen? Ano ba yung 5 paraan na to? Kasi alam ng Diyos na meron tayong mga dadaanan sa buhay. Pero ano yung pangako, ano yung paraan na ipinangako ng Panginoon sa pagharap natin sa laban na ito? Katulad ng sa Psalm 138 verse 7, pinakita ni David na ang kamay niya, ang kamay ng Diyos ay laging nasa kanya. Kaya ang sabi nga rito sa Luke 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Ito yung masarap dito. Nothing will harm you. Ang kwento po kasi nitong sa Luke 10 ay nagsugo si Jesus ng 72 na mga alagad. 72. 2 by 2 yun. 2 by 2. So nagsugo sila para maghayag ng salita ng Diyos. Tapos, nung bumalik sila, masayang-masaya sila. Ibig sabihin, naranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Meron silang katagumpayan doon sa paghayo nila. Sinabi nila, Lord, kahit yung mga demonyo nagsasubmit sa pangalan mo. Tuwan-tuwa sila kasi malamang nakaranas silang magpalayas ng mga demonyo. Nakaranas silang magpagaling ng mga may sakit. Kaya sabi nila, Lord, kahit yung demonyo nagsasubmit sa pangalan mo. Kaya ito yung sabi ng Panginoon sa mga anak niya na sumusunod sa Kanya. I have given you authority. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Amen? So binigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan. Yung mga taong sumusunod sa Kanya at nananampalataya, mararanasan kung gaano kabuti si Lord. Amuhin mo ngayong katabi mo kung may power. Kili-kili power. Iba yung power na binigay ng Diyos. Amen? Papakita ko sa inyo mamaya na may kinalaman ng kapangyarihan pagdating sa amoy
Amen? Na sa amoy pa lang magkakaalaman na. Pero totoo, di ba? Ayon sa pag-aaral, ang mga taong sinasaniban, ang mga taong inaalipin ng demonyo, hindi niya ayaw maligo. Hindi ko siyempre, excuse yung mga yung mga elderly na. Iba na yung sitwasyon nila. Pero, hindi. Hindi. Yung sobrang na po, sila Lolo Junior, syempre, yung mga hirap ng maligo. Okay, yung mga may reklamo po, andyan po yung barangay, diretso nyo lang, doon kayo magreklamo. Sabi nyo, pinadala kayo ni Pastor Aris at naliligo kayo. Amen? Ano pinaparating ng mensahe sa atin ng Panginoon? Na sa ating mga laban sa buhay, hindi ka talunan. Amen? Hindi ka mahina. Lord, parang bakit ganito? Hindi, kapatid. Gumagana sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. At pag-aralan natin yan ngayong umaga na ito. Amen? Dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. So, sabi diyan, tapakan ng mga ahas at alakdan. Kasi sa lugar nila, ito yung common. Sa atin, ang katumbas lang yan, mga ahas, siguro mga daga, mga peste, ganun. Pero sa kanila, yung mga ganito sa kanila, scorpion, mga snakes, yan yung kinakaharap nila pag sila'y nagmi-mission. Literally and figuratively, pinapakita sa atin ng Panginoon, ng salita ng Diyos, na ang kapangyarihan na binigay niya sa atin ay laban o lamang higit sa pwersa ng kaaway. Amen? Kaya meron tayong kapangyarihan tapakan. Kaya naman number 1, ang unang paraan na ipinangako ng Panginoon sa laban natin sa buhay, mahalaga to. Una, God gave us the power to crush Satan. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihang durugin sa Satanas. Para saan yung power? To crush Satan. Ang dudurugin natin yung kaaway, hindi yung kasama natin sa bahay. Amen? Hindi tao ang kalaban natin. Hindi tao ang sasaktan natin. Kaya kahit may ginagawa silang masama sa atin, iba yung reaction natin. Bakit? Alam natin yung katotohanan na sa tao na yon, iba ang kumikilo sa buhay niya. Amen? Sa buhay ng mga kabataan, ito po kasi ang ko ngayon, hawak ko ngayon, ang daming temptation ng kabataan. Minsan nga napapatanong na, Lord, bakit ba ganito? Kumukonti pa sila. Attend, hindi. Nung una, naano ko Lord, kapagod naman, ang hirap naman i-invite. Minsan nagkisinungaling, alam mo namang, pero sabi ni Lord, tiyagain mo. Bakit? Sinagaring kita. Nung binalik sa akin ni Lord yan, okay Lord, sige po. Kasi hindi naman ako naging mabuti. Marami din akong kalokohan sa buhay. Tinaga ako ng Panginoon. May nagtiyaga din sa akin. Kaya naman sa pag-abot natin ng kaluluwa, lagi natin tingnan, hindi yung tao, yung kalaban natin, kundi yung person ng kaaway na gumagana sa Kanya. Sabi ni Lord, kung ilalayo mo pa yan sa akin, ano nang mangyayari sa buhay niyan? Kung magagalit ka pa dyan, lalo nang mawawala yan. Ano pa mangyayari dyan? Tiyagain mo. Amen? So, God gave us the power to crush Satan. Maraming nakapaligid sa atin. Ang inaatake ng Diablo, kapatid. Pinapahirapan. At kaya ka nandito ngayon para ipaunawa sa iyo ng Panginoon na ikaw ang gagamitin niya sa mga tao. Amen? May kapangyarihan ka. Hindi lang ito yung kilikili powers. May kapangyarihan kang gapiin ang kapangyarihan na Satanas. Durugin natin to. Amen? Maging aktibo tayo, gumalaw tayo, kasi kumikilos ang kaaway, pag tayo nananahimik, lalong nananagumpay ang pwersa ng kaaway. Kaya kailangan kumilos na, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, kumilos ka. Amen? Paano yung pastor? Makulit po, mahirap, parang imposible, parang ayaw. May kapangyarihan ko, parang di naman gumagana. Naalala niyo yung laban ni David at ni Goliath? In terms of strength, sa pinag-usapan yung lakas, tingin nyo, sinong mas malakas?
Yung higante o yung maliit na pastol? Diba? Tapos pinakita sa 1 Samuel 17. Kumpleto siya ng armor. Sabi nga doon, 57 kilos yung armor niya. Ganon kabigat. Kasi malaki siya eh. May sword na, kasi nga, champion siya ng mga Pilisteo. Pero ano nangyari doon sa laban ni David and Goliath? Sino nagtagumpay, kapatid? Si David. Bakit? Ang ganda nung sinabi niya eh. Anong sabi ni David kay Goliath? Hinahamak ni Goliath si David at ang Diyos natin. Sabi ni David, meron kang sword, meron kang sibak, meron kang spear and sword. Pero sabi ni David, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Amen? Hindi niya sinabing malakas siya, hindi siya sinabing magaling siya. Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya ang mga anak ng Diyos, sa laban natin, kaya tayo may kapangyarihan because of the power of the name of Jesus. Amen? Now when we use the power of the name of Jesus, wala nang hihigit pa dito. Amen? Kaya kapag pinag-pray natin ang ating mga kapatid, maniwala ka na may mangyayari. Bakit? Nasa iyo ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon. Amen? Kaya, ano sabi ng salita ng Diyos? In Romans 16:20, sa NIV, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Sabi diyan sa Tagalog, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sabi nga sa English, soon. Sa ilalim ng inyong mga paa. Amen? Bakit soon? Ang sabi ng Diyos, kapatid, anak, tuloy lang. Huwag kang susuko. Amen? Tuloy mo lang. Never give up. Because soon, Satan will be crushed under your feet. Sa panahon ng Panginoon, ang lahat ay magkakaroon ng katapusan sa panahon sa kapangyarihan ni Satanas. Amen? So kapatid, kung may mga dinadaanan kaming sitwasyon, ang sabi ni Lord, don't give up. Tuloy mo lang. Amen? Ilaban mo ang pamilya mo. Ilaban mo ang mga kapatid mo, pananampalataya mo. So una, God gave us the power to crush Satan. Number 2, ikalawang kaparaanan ng Panginoon na ipinangako sa atin ng Diyos. Kung meron kang kapangyarihan, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para durugin ang kaaway, ito pa yung ginagawa ng Panginoon. Number 2, God will disarm evil rulers and authorities. Aalisin ng Diyos ang sandata ng masasamang pinuno at otoridad. Amen? So bukod sa kapangyarihan, tutulungan pa tayo ng Panginoon. Tatanggalan niya ng kapangyarihan. Tatanggalan niya ng sandata ang masasamang pinuno at otoridad. Amen? So ano nga ba yung mga sandata ng kaaway? What are the weapons of the enemy? Alam niyo ba yung mga sandata ng kaaway? Hindi ito machine gun, hindi ito baril, hindi ito granada. Ang weapon ng kaaway, bigyan ko kayo ng sample. Ano? Una, kasinungalingan. Amen? Maraming tao ang niloloko ni Satanas, nililin lang na okay lang, di ka umattend. Okay lang yan, may mga susunod pa namang pagkakataon. Katotohanan o kasinungalingan? Kasinungalingan. Okay lang kahit hindi ka tumulong sa church. Marami naman sila doon, katotohanan o kasinungalingan. At isa sa pinakita sa akin ng Panginoon, nung ako ay under sa kapangyarihan ng kaaway,
nung bata pa lang ako, dahil magulo ang buhay namin, bata pa lang ako, wala pala ako ibang bukang bibig, kundi mamamatay din naman ako. Magpapahamatay din ako. Yun yung bukang bibig ko lagi. Awang-awa ako sa sarili ko, gulong-gulo ako, mamamatay din ako. Gusto ko nang mamatay. Yung lagi kong bukang bibig. Kasi nga, talon-talo ako ng kaaway sa kasinungalingan na wala ang mangyayaring maganda sa'yo. Pero ngayon, hindi na pwedeng gamitin to ng kaaway. Bakit? Namulat na tayo sa katotohanan. Kaya naman, if you know your Bible, kung alam mo ang salita ng Diyos, kayang-kaya mong harapin ang kasinungalingan ng kaaway. Amen? Nung tinukso ni Satan si Jesus, anong ginamit ni Satan? Diba yung kahinaan ni Jesus, hindi pa siya kumakain for 40 days. Sabi niya, kung totoong Diyos ka, gawin mo ang tinapay itong mga bato na to. Anong ginamit na panlaban ni Jesus? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ilang beses siya sinubok? 3. Anong ginamit na panlaban ni Jesus? Word of God. Kaya ito yung panlaban natin. If you know your Bible, you can face the enemy. Hindi ka na pwedeng maloko. Amen? Kasi wala na siyang kapangyarihan sa atin. Amen? Kaya nga sabi dito, Colossians 2:15 sa ESV, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Sa Tagalog po, anong sabi? Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, akala daw ni Satanas, nung napatay niya si Jesus, napapatay niya si Jesus, panalo na siya. Di ba? Pinahirapan niya hanggang sa mapako sa krus ng Kalbaryo. Kasi si Satan, di siya all-knowing eh. Wala siyang ibang gusto kundi pumatay. Wala siyang ibang gusto kundi magpahirap. Kaya nung napatay niya si Jesus, akala niya, panalo na siya. Hindi pala. Amen? Nung namatay si Jesus at nabuhay na magmuli, pinakita ng Diyos na ang katagumpayan ay nasa Panginoong Yesus na. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan kay Jesus. Kaya sa ating mga buhay, meron din tayong katagumpayan katulad ng naranasan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya sa buhay natin, wala nang magagawa ang kaaway. Pero, laging tandaan, iba yung, ano ba to? Iba yung nagpapaloko sa naloko. Para hindi pala. Parang parehas lang yun. Okay? Iba yung nagpapaloko kaysa dito sa study na to. Amen? Kaysa yung sa wala ng kapangyarihan. Iba yun. Minsan ang mga anak ng Diyos, tayo mismo yung nagbibigay ng daan para lokohin tayo instead sa Satanas. Amen? Kaya number 2, tandaan natin, wala nang kapangyarihan ng kaaway. Wala nang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ay binigay na sa ating Panginoong Yesus. Amen? Pero lagi natin tandaan, number 3, kung si Satan ay wala ng kapangyarihan, pero lagi natin tandaan, sabi nga sa Bible, katulad siya ng leon. Naghahanap pa rin siya ng pagkakataon para maloko tayo, para sirain tayo, para patayin tayo. Amen? Kaya number 3, God will protect us through His armor. Poprotektahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kasuotang pandigma. Amen? So kung may mga gagawing pag-atake ang kaaway, merong proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya dapat, alam natin to. Pero, ito lang, pinakita sa akin ng Panginoon, ang madalas na maling paggamit ng mga Kristiyano, o ang madalas inaabuso ng mga tao,
ay yung kasalita na bahala na si Lord. Bakit naaabuso to? Bakit namamali ng gamit? Halimbawa, umuulan sa labas. Umuulan sa labas, malakas na malakas. Tapos, uuwi ka, kailangan mo umuwi. Eh dahil ayaw, sino dito tamad magdala ng payong? Tapos sabihin, ay, bahala na si Lord sa akin, iingatan naman niya ako. Muulan, tapos bahala na si Lord, sige, sugod lang. Anong nangyari? Masakit. Ang ending sa huli, ayun, sinisipon, inuubo hanggang sa ilalagnat na. Bakit? Bahala na si Lord. Kung sabi lang siguro ni Lord, anong bahala na si Lord? Kaya minsan ang mga Kristiyano nagiging pabaya. Amen? Bakit? Anong punto dito? Kasi yung pag-atake ng kaaway, merong binigay sa atin ng Diyos para malabanan natin ito. Amen? Saan natin yan makikita? In Ephesians 6 verses 10 to 11, ang sabi dito, finally, be strong in the Lord, in His mighty power. Ito yung disenyo ng Diyos. Ito yung gusto niyang makita pagkaharap tayo. Be strong in the Lord. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Sa Tagalog, sa kahuli-hulihan. Patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. So kailangan pala magpatuloy tayo. Ano daw yung kailangan gawin para maging patuloy tayong malakas? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Amen? Kaya katulad ng illustration ko kanina, bahala na si Lord. Hindi nagdala ng payong, ayun, may sakit. Ang buhay ng Kristiyano, dapat alam natin yung binigay sa atin na full armor of God. Amen? Kasi ito yung protection niya sa atin. Dito kasi, mga kapatid, sa bawat laban, may tinatawag na preparation. Amen? May tinatawag na equipping. Ito yung tinatawag natin equipping. Sabi ni Lord, suot mo to, suot mo to, suot mo to. Para handa ka sa pag-atake ng kaaway. Amen? Alam na ba natin kung ano yung full armor of God? Number 1, the belt of truth. Number 2, the breastplate of... Patay tayo dyan pagdating natin sa laban. Sabi Lord, ay mga sandalo, sugod! Tapos mga walang dalang baril, walang mga dalang armor, sugod na ng sugod, ayun. Itong Ephesians 6, dapat alam niyo yung full armor of God. Amen? The breastplate of righteousness, the shoes of the gospel, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit. Equipping kasi yan eh. Pero kung di mo alam, paano na? Bahala na si Lord. Ayun. Uwian na. Para saan? Para saan? Kasi dito sa verse 13, sa Tagalog na lang natin basahin, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Huwag tayong maging makampante. Diba, may laban ka na nga, may hinaharap ka ng sitwasyon sa pamilya mo, tapos di ka pa nagpe-pray. Ano mangyayari sa atin? Si Lord nga, di ba? Kung gumising siya, maaga para manalangin. Naghahanda siya. Tayo naman, ay may kapangyarihan na ako kay Lord. Bahala na si Lord. Patay. Nagkagulo-gulo na. Amen? Kaya sabi dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Para saan? Upang kayo ay makatayo laban sa masamang araw. So meron talagang araw ng pag-atake. May araw na hindi okay yung sitwasyon. Yung para bang maayos naman kayo tapos bigla lang nag-away. Ano tinanong? Anong ulam? Tinanong lang ng asawa yung babae, anong ulam?
Wala pa Ayun na, nagkagulo na sa bahay. Dahil lang sa mga ganong sitwasyon. Kaya kailangan, ready tayo na nakatayo laban sa masamang araw. At pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. Amen? Kaya maraming Kristiyano, bagsak, maraming Kristiyano, nahihirapan. Bakit? We need to be aware. Amen? Sa foundation ng ating pananampalataya, dapat alam natin ang ating mga armor para sa Panginoon. Amen? Alam mo dapat yung dadalhin mong sandata. Amen? At number 4, dahil dyan, tandaan natin sa mga laban natin, wala kang ibang destinasyon kundi katagumpayan. Amen? God will lead us to triumph. Aakayin tayo ng Diyos sa tagumpay. Wala kang ibang pupuntahan kundi katagumpayan. Amen? Pero bakit? Naranasan niyo na ba dumating sa punto ng buhay na para bang bakit ganito nangyayari? Gutom na nga ako. Ayun pang padidiin. Antok na nga ako. Yun yung laban ng mga babies. Okay lang yan, okay lang yan. So, naalala ko tuloy yung kanta. Ano yung kanta ng mga Kristiyano? Masarap balik-balikan. Ang buhay ng Kristiyano ay Ganun mo yung katabi mo kung masaya, para hindi naman niloloko mo ako At kasi totoo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? May mga kasama tayo dito, makikita mo nakangiti, pero deep inside, hindi natin alam yung dinadaan ng mga laban. Amen? Pero bakit pa rin nakangiti? Kasi nga, ang buhay na to, ang pagkakakilala kay Kristo, ang magdadala sa iyo sa katotohanan ng tunay na buhay. Amen? Doon mo lang makikita ang tunay na buhay at dahil doon mo lang malalaman na ang buhay ay masaya. Sa bahay ba? Masaya ka ba bilang Kristiyano kasama? Okay, next question. Okay? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Bakit? Aanhin mo ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi mo kilala si Lord. Aanhin mo makapunta ka sa iba't ibang lugar kung yung kaluluwa mo mapupunta sa impyerno. Bali wala, amen? Pero kapag kasama mo si Lord, kahit may problema, kahit 20 pesos lang ang pera mo, masayang tunay. Amen? May dahilan para mag-rejoice. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Pero ang tanong, bakit may mga dumarating sa pagkakataon na para bang nararamdaman mo, may naramdaman ka na para bang feeling mo parang pagod na, parang, Lord, parang wala naman nangyayari. Lord, parang paulit-ulit naman, walang pagbabago, Lord. Parang ayoko na, parang, parang mahirap, parang talo na. Bakit? Kasi, faith will live by faith and not by sight. Kapag ang tao ay na-focus na sa mga sitwasyon at nandun ka na, minsan ang gagawin ng kaaway, guguluhin mo na yung utak mo. Yeah? Bibigyan ka ng mga dahilan para mag-worry. Katulad na lamang nung Friday na may nawawalang bata na nasa Baguio yata. Yeah, binulabog ang buong Hagunoy kasi nawawala yung bata na to. Tapos, nasa Baguio yata. Hindi ako sure hindi ko pa sure. Yung isang magulang ng batang umaten, ano oras po kayo matatapos? Pastor, susunduin ko na po yung anak ko. Kasi inaatake na to Pag ito naguluhan, pag nag-worry ka na kapatid,
aatakihin naman to. Yung puso mo, pupunuin na yan ng takot, pupunuin na yan ng alalahanin, pupunuin na yan ng pangamba. Anong purpose? Para yung pananampalataya mo manghina kay Lord. Amen? Yung pananampalataya mo kay Lord, unti-unting mawala. Unti-unti kang pahirapan. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, di ba? And the peace of God will guard your hearts and mind. Kaya dito, pag dito na, simulan ka ng magulo, kapag in-entertain mo yung mga bulong ng kaaway, magalit ka sa isang kapatid, magselos ka, mag-inggit ka, mag-alala ka, mag-worry ka, paano na bukas? Pag yun na-entertain mo, pag hindi mo ito nabantayan, papasok na yan dito, hanggang sa yung faith mo, mapapansin mo, nawawalan kayo ng gana sa Panginoon. Amen? Pero tandaan natin, God will always lead us to triumph. Sa tagumpay, dadalhin tayo ng Diyos. Pero bakit minsan may mga panahong ganon? Kasi ito yung sagot. Nandito. Anong sikreto? Ang sikreto kasi is, ang sagot. Bakit minsan, ang buhay ng Kristiyano, tagumpay pala, pero bakit minsan mukha tayong talunan? Ang sagot nandun. Dahil ang sagot is to always follow. Amen? Always follow. Ibig sabihin, si Kristo ang nangunguna sa atin sa marka. Ang mangunguna sa atin sa pagdala sa tagumpay. Amen? Si Kristo yung nangunguna sa atin. Siya yung magdadala sa atin doon. Hindi pwede na, Lord. Buwang mahaba yung biyahe nyo. Ikot na lang ako. Chat-chat na lang kita pag nandun na ako. Chat-chat na lang tayo. Update. Lord, ayoko yan. Ito gusto kong daanan. Ito gusto kong paraan. So, shortcut, Lord. Lord, init naman. Daming reklamo. Ang sagot is always follow Christ. Amen? Kapag ikaw, minsan kaya nagiging magulo ang buhay natin, kasi yung buhay natin, hindi na pala si Kristo ang nasusundan, ang sinusundan natin, yung gusto natin. Amen? Yung bulong na ng kaaway. Kaya ang tao na laging sinisigurado na nakasunod siya sa Panginoon, ay dadalhin siya sa katagumpayan. Amen? Kaya ang sabi dito, in 2 Corinthians 2:14, but thanks be to God who in Christ always lead us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him. Everywhere sa Tagalog. Subalit salamat sa Diyos. Lagi tayong magpasalamat kahit na dumadaan ka sa hindi magandang sitwasyon. Bakit? Dahil alam natin na dadalhin tayo ni Lord sa tagumpay. Amen? Kaya kahit pangit yung sitwasyon, iwasan mo magreklamo. Bagkos, Lord, salamat. Alam ko, hawak mo ang buhay ko. At sa pamamagitan natin ay ipapahayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. So may dala-dala tayong amoy ng pagkakakilala sa Panginoon. Yung mabangong amoy na magdadala sa iba kung paano makikilala ang Panginoong Jesus. Amen? Spiritually, meron tayo nun. Pero yung mga tao na wala sa Panginoon, hulaan nyo, mabango o hindi? Malamang, hindi. Okay? Puro tayo amoy ngayong umaga na to. At panghuli po, dito na ako magtatapos. Number 5. Kung tayo syempre ay panalo, kung ikaw ay dadalhin ni Lord sa katagumpayan, ano ibig sabihin nun? Sa kabilang side, kung may nanalo, may natalo. Diba? Katulad nito, God will cause the enemies to be defeated. Diba? Tatalinin ng Diyos sa mga kaaway. Dahil hindi pwede na parehas panalo. Kailangan pakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Na anumang sitwasyon natin, na anumang kaaway sa buhay natin, tandaan natin, hindi yan mananatili. Amen? Hindi yan mananatili. Huwag tayong pumayag. Naisip niyo ba sa laro ng chess? Bakit napakahalaga ng hari? Diba yung queen? Sino mas maraming parang moves sa queen saka sa king? Queen. Sa horse, sino mas maraming steps?
Saka sa king. Alam niyo ba yung move ng horse? Pael. Di ba? Four steps yon. Yung bishop, yung rook, mas marami silang steps kumpara dun sa hari. Bakit hari yung pinakamahalaga? Kasi, tandaan natin, baliwala ang kapangyarihan ng reyna, ng rook, ng horse, pag wala na yung hari. Ganon siya ka-importante. Ganon siya kahalaga. Amen? Anong punto nito, kapatid? Sa buhay natin, kahit isa na lang yung pawn sa buhay mo, yung pinakauna, basta nandyan ang hari sa puso mo, dadalhin ka ni Lord sa tagumpay. Amen? Kahit mukhang alanganin, basta nandyan ang hari sa puso mo, dadalhin ka niyan sa tagumpay. Pero kapatid, pag kinalimutan mo yung hari, kahit anong dami ng pwersa mo, kahit anong dami ng pera mo, pag nawala ang hari, talunan ka na. Amen? Kaya ang paglayo kay Lord, dito, pinakamainam na desisyon sa buhay. Amen? Kaya ang sabi dito, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Sa Tagalog, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Lalo na po sa corporate world. Diba? Maraming mga hindi mo alam, maganda yung sinasabi sa iyo, tapos may mga plano pala para sinisiraan ka, pinapabagsa ka. Pero dahil sa Panginoon, hindi sila magtatagumpay sa buhay natin. Amen? Sila'y lalabas na isa, pero sila'y magkakawatak-watak. Ganyan kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya ito yung 5 paraan na ipinangako sa atin ng Diyos. Amen? Meron po ba tayong natutunan? Recap natin. 5 paraan o 5 ways. Tandaan natin pangako ito ng Diyos sa atin. Panghawakan natin. Una, binigyan tayo ng kapangyarihan para durugin ang kaaway. Hindi ka nandyan, di ba, pag may narinig kang balita na yung kapatid natin may problema, hindi ka nandyan para pagchismisan lang. Nandyan ka para ipanalangin sila. Amen? Para tulungan sila mapagtagumpayan yung gawa ng kaaway. Number 2, tatanggalan ng Diyos ng kapangyarihan. Aalisin ng Diyos yung sandata ng mga kaaway sa atin. Kaya nga, the more we read, the more na tayo ay lumalaya sa buhay na to. Nakikita natin ang liwanag at katotohanan. Number 3, God will protect us through His armor. Puprotektahan tayo ng Diyos. Pangapat, God will lead us to triumph. Walang ibang. Kapatid, kung pangit man yung dinadaanan mo ngayon, tandaan mo, magpatuloy ka lang kasi dadaling ka ni Lord sa tagumpay. Amen? Kaya parang, Lord, ayoko nang masikip, ayoko nang, parang mga pelikula, yung mga drama mo, mga linya mo. Yeah? Pero tandaan mo, magpasalamat ka lang lagi kasi dadaling ka ni Lord sa tagumpay. At syempre, yung mga kaaway natin, halimbawa, sa bawat pamilya kung may sumisira, halimbawa yung depression, kung may sumisira ng pagkalulong sa mundo, huwag tayong pumayag. Amen? Dahil tatapusin ng Diyos ang laban para sa atin. Amen? In His time, everything will be okay. Okay? So ito yung 5 paraan. At di ba po ba tapos mag-picture? Okay? Pakisabi na lang, SSD, pagtapos na kayong mag-script. Pagkatapos na kayong mag-mine, okay, chat na lang, SSD. Okay? Okay. Tutulinan ko lang po dito ako magtatapos. Merong isang kanta na binahagi sa amin si Pastor Rex nung Friday. Kasi, si Pastor Criselda, yung isa kong kaklase, yung JL Chaong, nabiyak siya. Tapos siya yung nanatiling maiwan. Tapos tinayuan niya, parang natulak lang siya kasi wala ibang tatayo. Tapos, pag wala siya, ayaw kumilos ng mga leader, parang, pagod na siya, parang gusto niya yung sumuko, may problema siya sa pamilya, may problema siya sa lahat. Pero sabi dito,
Pinarinig sa amin to ni Pastor Rex, yung kanta na to. Ang kanta po na to maganda. Sabi ito, for the sake of the call. For the sake of the call. Hanapin nyo. Maganda to. Luma na siya, pero ang ganda ng kahulugan. Habang ako nagmamotor, iniiyakan ko to eh. At ito ay galing sa 5 misyonero noong 1950s. Ang tawag sa 5 na to ay 5 misyonerong martir. Bakit? Ito ay mga taga-United States, mga Amerikano to. Tapos, noong 1950s, merong isang lugar sa Ecuador, may mga tribo doon, ang tawag ay Auca, na kung saan, ano to, delikado, sobrang delikado. Kasi, kahit yung gobyerno, hindi sila mapakialaman. Pag may pumuntang tao doon, automatic. Tapos, pag nagka-problema sa loob, automatic. Patayan. Ganun talaga. Ganito yung grupo ng pinuntahan nila sa Ecuador. So, ang ginawa ng 5 na to, dahil may puso sila na gusto nilang ipahayag ang mensahe ng Panginoon, bumabiyahe sila mula Amerika pa Ecuador, biyahe sila ng biyahe. At anong ginagawa nila? Di sila basta-basta pwedeng pumasok eh. Nagpapadala lang sila ng regalo. Nag-iiwan mula sa sa mga maliliit na aeroplano, mag-iitsa lang sila ng mga regalo. For 6 months yata yung ginagawa nila. Para isang araw, makuha lang nila yung loob. Then, nung January 3, paharamdam nila, parang nakukuha na nila yung loob. Kumuha sila ng isang lugar, malapit doon sa tribo na yun. Hindi naman ganun kalapit, may distansya pa rin. Kasi gusto nilang makapasok yung tribo na yun. Ganun yung pagnanais nila. Pero nung January 8, kung hindi ako nagkakamali, 1956, natagpuan yung 5 bangkay ng misyonero. Talo ba sila? Talunan ba sila? Bakit hindi? Kasi alam niyo ba? Dahil sa 5 na to, na-encourage yung asawa ng isa at yung kapatid ng isang babae. 2 babae. Pinagpatuloy nila yung misyon sa lugar na yun. Inaral yung lengguwahe, tapos may isang babae doon na tumakas sa tribo, kinaibigan nila yon, inaral yung lengguwahe, hanggang sa unti-unti, may 3 pamilya na lumalabas sa tribo. Tapos, ang ganda ng video kasi dun sa dulo, pinakita na yung pumatay sa mga misyonerong to, naging follower ni Lord. Amen? Na tinayaan nila yung buhay nila, we will abandon it all for the sake of the call. Ganon sila katindi. No other reason at all but the sake of the call. Sorry, nalimutan ko yung tono eh. Wholly devoted to live and to die. Ganon katindi yung for the sake of the call. Sabi nga ni Pastor, alam niyo ba, walang ibang plano sa atin ng kaaway kundi patayin tayo. May death assignment siya lahat sa atin. Gustong-gusto niya araw-araw patayin tayo. Bakit? Para wala ka nang magawa kay Lord. Pero sabi nga, your calling is your protection. Hanggat nandun ka sa calling mo, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Then yung protection ng Panginoon. Amen? Katulad during the time of Moses, di ba? May calling si Moses, namatay ba siya nung baby siya? Hindi. During the time of Jesus, pinapapatay din yung mga bata, hindi rin. Si Joseph, dahil sa may calling siya, hindi pa rin siya napatay. Kaya yung calling natin sa Panginoon is our protection. Pero lumabas tayo sa calling, katulad ni Jonas, naging madali ba yung buhay niya? Our calling is your protection. Kaya kung minsan, na-realize ko pala, Lord, nung habang kinakausap ni Pastor Rex, Pastor Rex, Lord, ako pala parang unti-unti na rin nadi-discourage. Napapaiyak na rin ako kasi nabe-burden na rin pala ako sa mga nangyayari sa youth, mga nangyayari. At sabi ko nga, tutuloy ko, Lord, for the sake of the call, because my calling is my protection. Amen? Dahil kung aalis ako sa trabaho na to, malamang papatayin ako at lalapain ng dyablo. Amen? Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya lagi natin tandaan, but thanks be to God, for He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Ang katagumpayan lamang natin ay makukuha natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya, kapatid,
Let us always remember, ang laban mo ay laban ng Diyos. Amen? Kung paano natalo ni David si Goliath, marami ka ring magagawa para sa Panginoon. Amen? Kaya kung ano man yung pumipigil sa'yo, tuloy mo lang. Huwag kang magpapaawat. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay sa kabutihan na sa umaga na po. Ngayon po, tayo ay magpapatuloy sa ating